At personal ko nga pong nakausap ang suspect na si Diama na ngayon po ay nakakulong sa Iban Police. Ikinuwento po niya na nakalitan niya ang suspect na biktima na si Vincent Salibio matapos na magkasiraan sila at magkaalitan dahil sa kalasingan. Narito po ang report. Apat na taon na nagtatrabaho para sa 82 taong gulang na biktimang si Armando Caringal ang suspect na si Neil Ashley Diama. Si Caringal pauwi na sana sa Amerika sa June 7 para muling makasama nag-iisang anak matapos ang matagal na pamamalagi dito sa Iban, Batangas nang madamay sa krimen. Kwento ni Ashley, kinumpronta niya ang caretaker at biktima rin si Vincent Salivio kagabi kung saan nabuksan ang matagal na nilang alitan. Ang mainit na sagutan, nawi sa pananaksak ni Ashley sa caretaker na si Vincent. Nag-away ko kami nung isa na kasama ko din sa bahay. Ano pinagawain niyo? Nagkakaanuhan lang ko kami. Siraan ho. Sa pananaksak. Prior to the incident, according to our investigation, may old grudge na itong si Diama dito kay Vincent, one of the victims. Kasi sinisiraan di umano nito ni Vincent si Diama doon sa kanyang boss dito kay Mr. Armando Caringal. Matapos daw siyang tumakas, hindi niya namalayang naiwan pang isang kasama na kinilalang si Angelito Panganiban para pagsasaksakin ang kanilang amo na si Mang Armando at ang live-in partner ni Vincent na si Ceslin Makatangay. Hindi naman makapaniwala ang mga kamag-anak ni Vincent sa nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Sobrang hindi ako makapaniwala doon sa nangyari. Ang daming natulungan ng kapatid ko. Pero nung siya na yun ang kailangan ng tulong, wala lahat. Pero sobrang bilib ako talaga sa kapatid ko. Sobrang tapang niya. Sa puntong ito, makakasama po natin si Police Senior Inspector Jose Naparato, hepe po ng Iban, Batangas Police. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Opo, at sa ngayon ho ba, kumusta po ang investigasyon niyo at paghanap dito sa pangalawang suspect? Ngayon po ay ongoing pa po yung manhunt operation natin being led by my Deputy Chief of Police, Police Inspector Ricaredo Delisay po. Opo. And this morning at 7:30, we have conducted follow-up in Barangay Manggalang in Sariaya, Quezon, because through investigation, we have learned that one of the suspects, ito nga pong si Angelito Panganiban, ay may kapatid po siya sa Sariaya, Quezon. Opo, doon sa follow-up na ginawa po nyo kanina, ano po yung nagresulta? So far ay hindi po siya pumunta doon. Opo. Pero bukod po doon ay pinuntahan pa po namin together with my intel personnel yung mga possible na pwedeng puntahan ng suspect. Opo, at masasabi sir na napakababaw nung dahilan ng pinag-awayan para madamay po itong biktima na amo nila. Napakababaw nga po, Sir Jiggy. Kung tutuusin ay simpleng alitan, pero napakarumal-dumal ng ginawa ng dalawa nating suspect. Opo, at may indikasyon ba na maaaring nakadroga tong dalawang to o napadrug test ba yung suspect na si... Hindi pa po pinapadrug test yung suspect na huli namin. Pero kaninang 7 a.m. ay nag-follow up po kami sa mga posibleng puntahan. Opo, yung pong mga ginamit sa pananaksak dito sa mga biktima na recover nyo, ano pong klase itong mga to? Yung na-recover po ng SOCO during the incident ay dalawa pong putol na kitchen knives. Ganong karami yung saksak na Ganun inabot po, ng kasi mga dalawa po biktima yung suspect para natin. maputol. Hindi po yun, yung crime po ay hindi kayang gawin ng isang tao. Opo, at tama sir, yung biktima si Vincent ay nakatawid pa ho dito sa bakod at Nakatawid pa po, sir. para madala ng mga nagdadaan sa ospital. Opo, sa ngayon Actually, ay yung suspect po, ay yung victim ay nakuha dun sa kalsada, sa gitna ng kalsada. Opo. May dalawa pong concerned citizen na tumawag sa police station at ang police po natin ay agarang pumunta at actually police pa po natin ang nagdala sa at Queen sa Mary kabilang Hospital. kalsada lang may ospital. Yung ospital na pinagdalan po sa kanya. Queen Mary Hospital po ang pinagdalan sa kanya. Opo, sa ngayon papakita po natin sa inyo yung larawan po ni Angelito Panganiban at sir, kung nais nyo manawagan sa mga maaaring makakilala dito sa suspect na ito,
Yung larawan pa ipapakita ulit natin Opo. para makilala po siya. Ano pong panawagan ninyo? Ang panawagan ko po kung sino man po ang nakakakilala sa isang suspect na hanggang ngayon ay at large pa, pwede po kayong tumawag sa aming SMS 24/7 at magbigay po kayo ng kaukulang impormasyon sa SMS namin na 0927-731-3259 at ang aming pong hotline ay 043-414-1041. Opo, ulitin lang. Napaka-importante po ng impormasyon na inyong bibigay para sa agarang ikakalulutuas ng krimeng nangyari. Opo, ulitin po natin tong hotline ninyo, no? 0927-731-3259 at 043, area code to, 043-414-1041. Yun po ang hotline ng Ibahan Police. Maraming po salamat si Opo. Police Senior Inspector Jose Naparado, Hepe po ng Ibahan Police.